Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng article published sa inquirer.net. Babala ito ng isang economist, finance expert, isang professor tungkol sa masamang kalagayan ng ating bansa. At mayroon siyang mga proposal. Sabi niya, ito ang title, Analyst says Philippines already in economic emergency amid fuel price surge. Political analyst Professor Emmanuel Leco said the country is already in a state of economic emergency, urging the government to immediately suspend fuel taxes and consider a new wealth taxation to offset revenue losses. Economy and finance expert Leco said waiting for technical triggers such as the requirement that global oil prices average $80 per barrel for 30 days before suspending or cutting fuel excise taxes would only worsen the burden of Filipinos. Okay, ganito. Ang Congress at Senate, aprobado na yung measure na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na isuspend temporarily ang excise or buwis ng mga langis. Kailang mayroong kondisyon. Ang kondisyon ito, dapat daw yung presyo ng langis makaabot ng $80 per barrel in a span of 30 days. Anong klaseng mamamatay na lang mga Pilipino, maghintay ka pa ng 30 days, grabe na ang pagtaas. Kaya itong economist, finance expert na professor, huwag nyo nang hintayin ng 30 days. Sabi niya, maawa kayo sa mga Pilipino. Itong gobyerno natin, wala talaga Kasi sila sa Malacanang, mga secretaries, mga ang laki kaya ng pundo nila. Kaya, ang mga kongresista, senador, ang laki ng pundo. Kaya kahit aabot ng 200 pesos per liter ang krudo man o gasolina, halos walang epekto yun sa kanila dahil nga kwartahan sila. Papaano si Juan de la Cruz? Papaano yung ordinary jeepney driver o tricycle driver? Papaano naman yung pasahero na hirap na ako sa pamilya namin, may pension ako malaki-laki per month, sobrang-sobra para sa aming mag-asawa. Sa totoo lang na nahihirapan, yung bang nararamdaman ko na yung hirap mag-budget sa ganito. Kasi birin mo, 50 lang dati yung krudo, ngayon 100 na. Tapos lahat tumataas na rin. Sabi ko, delikado na ito. Yun nga, kung ako na may steady na income, na raramdaman ko yung hirap, how much more yung kababayan natin na everyday, example, laborer, magkano ang labor? 300, mataas na yung 400 per day. Ang dami mo lahat, magpamasahe, pagkain, tubig, kuryente, tumataas lahat. Kaya nakakapagtaka, bakit maghintay pa sila ng isang buwan mahigit o obserbahan pa nila yung presyo? Bakit hindi na lang basta, wala nang buwis? Kasi estimated kung
kagad na ikat yung excise o fuel taxes, bababa estimate 5 to 10 pesos per liter ang litro ng diesel ba o gasolina. Sabi ng Professor Leco, at least makakatulong yan, mararamdaman na, yes, agree ako. O ngayon, dito sa amin, 98 hanggang 100 yung 100 yung litro ng crudo kasi crudo yung sakyanan ko eh. Mabawasan ng 10, ade, medyo maramdaman ko yung ginhawa, kahit kaunti lang, at least nandyan na. Eh bakit ayaw gawin ng gobyerno? Maghintay pa ng isang buwan, mahigit. Ang proposal ng Professor Leco na ito is hahanap ng ibang paraan para ma-offset. Kasi sabi ng Malacanang, 136 billion daw ang mawawala pag maalis yung excise o fuel tax. Eh sabi ng professor, gagawa kayo ng ibang measure, tax para sa mga mayaman. Bilyonaryo. Depende sa klase ng bilyonaryo. Dagdagan mo ng 1%, 2% o 3%. Depende sa yaman. Example, Manny Villar. Yan atang pinakamayaman. Gawin mong 3%. Manny Pacquiao. Gawin mong 2%. Enrique Razon. Gawin mong 2%. Ang laking bagay yun. At least, yung mga bilyonaryo na yan, yung 1, 2, or 3% na dagdag sa buwis nila, hindi nila masyadong hindi nila masyadong maramdaman. Kailangan niya ng political will. Kung ang administrasyon walang political will, hindi niya magagawa. Kung digong sana ang presidente natin ngayon, yan. Pag political, papasara ko kayo pag hindi kayo susunod. Ikuan nyo yan. Sus, nakakamiss ang ating tatay digong ba? I don't know how we can survive. Sa tingin ko, it will take months more bago ma-stabilize ang sitwasyon. So kaya, God save the Philippines na lang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan si Kuya Ogiero kay magatop siya. Ako rin saka, ikaw. Nahuman na gyud ang balay nila Kuya David. So nindot na. So streamline lang siya nga balay. So nahuman na gyud og atop. So makita nimo nga nindot na kayo. Good morning sa tanan, sa mga nag-sponsor o nag-tanaw sa mga videos namo dire. Good morning. Ug sa nagpasalamat ko sa mga vlogger o sa tanan nga nagtanaw ni. Good morning at sa Ginoo nga gitagaan mi niya nga naay ginagamit nga mga tao
para sa pagsuporta diri sa mga kahimo kami. Salamat, God bless sa tanan.